ito mga kababayan, meron pa tayo isang topic dito. Actually, kinoment ko na kanina habang naghihintay po tayo, no? So, ito So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Moyomoto at welcome po sa aking munting channel. So, dyan po sa 1,117 po nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makapagpatuloy po tayo sa next topic natin. So, mga kababayan po kasi, ito, hindi ko lang nalaman to. Actually, 5 days na pala ito. So, nag-post pala si SAS, yung mouthpiece po ng China, na scholar po ng China, na bumagsak. Si Mr. Sasot. Okay. Hindi, ito lang to be fair lang, no, to be fair. At ito lang, for the sake of humanity lang, no. Kahit naman po na nakaka-bad trip si SAS, kahit naman po na nakakaasar yan sa kanyang opinion, syempre, hindi naman, ako personally, no, hindi ko naman po kasi tinatawanan yung failure niya sa China. Kasi may pangarap yung tao, di ba? Gustong mangarap. Hindi po natin tinatawanan yon. Di ba? Ang tinatawanan lang po kasi natin dito is uwi siya na Pilipinas. At lahat po ng sinabi niya na masama at masakit po sa Pilipinas, ang ending din pala, kapag siya po ay pinalaya sa isang bansa, Pilipinas din pala yung uuwian niya. Oy, love ko yan si SAS, love ko yan eh. So ito, so sabi ni SAS 5 days ago, no? Sabi niya dito, the journey ends here, vamos. It was good till it lasted. Now catch me if you can. So saan siya tatakbo? Actually, wala pa akong balita no kung si SAS na sa Pilipinas na kasi medyo ewan ko lang no kasi hindi naman ako nanonood ng live stream niya. Pati yung best friend niya si Doggy Cruz, hindi rin ako nanonood sa kanila. So hindi ko pa alam kung nasaan si SAS. So kung wala ka matitiran SAS, punta kang Iloilo. 'Di ba? Tulog ka sa akin. And then actually kasi mga babae, no, bukod nga rin po diyan. Okay. 6 days ago naman, nag-post naman tong si SAS naman. Sabi niya dito, no, on my way to my despedida, a journey ends. Failed my PhD studies, but failure is just a part of life. Coming home soon. So saan ka ba nakatira? Pilipinas. Okay. So ngayon, sa tingin ko, si SAS ata, nasa China pa ata, no, sa pagkakaalam ko. Hindi pa ata umuwi. Hindi ko alam, hindi ako sure. Di ba? So, kasi kung nakauwi na yan, yung mga kaibigan ni SAS, na kaibigan ko, magme-message sa akin yan. Na, oy, si Bebe Loves mo umuwi na. Yun, di ba? So magdi-date kami. So, yan. Okay. So, ano ba yung reason kung bakit siya pinauwi? Okay? So, base tayo sa post ni SAS. Importante kasi to, no? Baka sabihin niyo personal masyado. Importante po kasi to. Kasi nga po, meron po kasing batas ngayon na pinasa or a resolution na pinasa si Senator Jinggoy Estrada na gusto niyang paimbestigahan yung China propaganda regarding nga po sa West Philippine Sea. So, posible po na kung uuwi si SAS, posible po siyang maimbitahan po sa Senate. Ito mamaya, ano natin yun mamaya. Itackle natin mamaya yan. Okay? So, sabi dito, no, I failed my Chinese language exam. I failed to submit 2 finals papers. I think I don't have any motivation to finish my PhD anymore. This is not for me. So ngayon kasi mga kababayan kasi, no, kaya kasi bumagsak si SAS Rogando Sasot diyan po sa PhD niya sa China. So alam naman po kasi natin mga kababayan na yung PhD po kasi hindi naman po kasi madali yan. Ako hindi naman ako nag-PhD, wala naman ako, bachelor's degree lang ako eh. Pero alam ko mahirap yan yung PhD po na yan. So, paano makakapasa si SAS Rogando Sasot sa kanyang PhD kung focus siya sa chismisan na nangyayari po sa politika sa Pilipinas? Di ba, imbis na mag-aral, imbis na pag-aralan yung Chinese language, kasi ayan na binagsak niya, di ba? Chinese language exam. So, imbis na mag-aral at ipasa po yung final papers niya, ang ginawa niya, gabi-gabi, nakikipag-chismisan laban po sa gobyerno. Kung hindi po sa channel niya, dyan po kay Doggy Cruz. Oh. Natawa nga ako dito ang tawag ng ibang mga, ito lang, no, ang tawag ng mga ibang basher ni SAS, Al Capone.
Al Capone do, Al Capone. So parang Alan Capone, di ba? Huwag yun naman kasi pinapersonal. Kayo naman, pinapersonal masyado yung baby loves ko eh. Kasi nga mga kababayan, no, ang balita kasi, si Sas is politician sa Switzerland. Kaya umuwi na Pilipinas. So pumunta siya ng China para mag-aral. So bumagsak. So wala naman siya ibang pwedeng puntahan, kundi Pilipinas lang din. Ewan ko lang kung saan siya pwedeng pumunta ng ibang bansa, pero di ba? Pero sa Pilipinas lang din naman siya pwedeng umuwi. Depende lang ata kung magtatayo ng sariling bansa yung Davao. Oh, doon siya sa Davao magtago. Mga kababayan, kung sakaling nga no, na umuwi si Sas at matuloy nga po itong plano nga po ni Jinggoy Estrada, no? So basahin natin to ha. Sabi dito, no? Okay. Galing ito sa DWWW 774. Okay, sabi dito, pinaimbestigahan ni Senate Committee on National Defense and Security Chairman Jinggoy Estrada ang napaulat na disinformation campaign patungkol sa West Philippine Sea na pinupondohan umano ng isang dayuhang bansa. So syempre, China na yon. Di ba? Inihain ni Estrada ang Senate Resolution, so Senate Resolution lang pala ito, no? 910, kung saan inaatasan ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na manguna ang problema kasi dito mga kababayan, no? Itong Senate Committee on Public Information and Mass Media, ang may hawak kasi dito si Robin. Si Robin Padilla. Kaya continue nga natin, no? Na manguna sa investigasyon in aid of legislation patungkol sa pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon tungkol sa illegal na gawain at pahimasok ng dayuhan sa karagatang sakop ng bansa. Nakasaad sa resolution ng mga hakbang na ito ay nagpapahina sa makasaysayang tagumpay ng bansa sa Permanent Court of Arbitration. So alam naman natin mga kababayan, no, na si Sas po ang isa po sa mga vlogger na dinidiscredit nga po yung arbitration ruling po na yan. At alam din naman po natin na si Sas din po ang nagpapakalat po ng China narrative. So sa akin, fair lang naman kung uuwi nga si Sas dito, isama siya sa investigasyon. Kasi siya yung nangunguna dito eh. Siya yung unang-unang nagpapakalat ng disinformation regarding po sa West Philippine Sea. Okay? So sabi pa dito, no? Okay. Iginiit Estrada na dapat matukoy at masuri ang lawak ng makinarya. So nang nasa likod ng disinformation campaign upang makatunog sa pagbuo ng patakaran at paraan para mabigyang solusyon ang nasabing usapin at mabuwag ang network ng mga nagpapakalat ng walang batayan na impormasyon. Yan, so andyan nga po si Trixie, si Mark Lopez, si Sas, si Alex Destor, pati si Atty. Ahmed. Di ba? Kasama sila sa meeting nun eh. Sige. Tinukoy sa resolution na may ilang journalist ang nakakatanggap ng email kung saan tinangka na ilihis ang atensyon ng publiko sa mga marahas na aksyon ng China at sa halip ay itinuturo ang militarisasyon ng Vietnam sa West Philippine Sea. May mga online post din, ito na no, online post na no, may mga online post din na tinutukoy kung saan Pilipinas ang sinasabing unang nanggulo at binabanatan din ang naging aksyon ng ating Philippine Coast Guard. Yun, no, so kung malala po natin mga kababayan, no, di ba si Sas, isa rin po siya sa nagpakalat po ng chismis na yung banggaan po ng barko sa West Philippine Sea po ay barko daw po ng Pilipinas yung bumangga. Di ba? So ngayon, sabi pa dito, actually ito yung resolution nga po ni Jinggoy. Hindi siya fake news ha. So ito yung House Resolution nga po ni Jinggoy Estrada na House Resolution 910. Okay? Urging the Senate Committee on Public Information and Mass Media and other appropriate Senate committees to conduct an inquiry, okay, in aid of legislation on the disinformation campaign about the West Philippine Sea, which show disunity, di ba, and confusion among Filipinos, propagate false and unfounded narrative about the illegal activities and foreign
encroachment within our waters and undermine the country's historic history in the Permanent Court of Arbitration. So ito po yung House Resolution, Senate Resolution pala to, no? Ni Jingo Estrada. So andyan, no? Pangalan niya, Jingo Estrada. So may mga nabanggit kasi dito. Di ba? So hindi ko nababasahin yan kasi nabasa ko na yung pinakabuo niyan sa balita. So sana mga kababayan, kung matuloy man ito, no? Kasi ngayon kasi mga kababayan, no? Naka-focus ngayon ang Senate at saka yung legislative natin sa PUV modernization, sa SMNI, at saka sa mga iba pang bagay, no? Pero itong disinformation po, sana po mag-proceed po ito na magkaroon po ng hearing sa Senate at maimbitahan po, lalong-lalo na po itong mga tao po na to na pumunta sa China nung nakaraang taon. Yan, no, di ba? China's NRTA holds seminar for journalists and info officers. So dito po, wala naman si SAS dito. So nakita natin sa picture na to. Ito sa China ito kuha, no? Actually, na-content ko na ito ilang beses na, di ba? So ito nga po picture po na to is naganap nga po sa China through China Propaganda Council. So nag-invite nga po yung China Propaganda Council sa pamamagitan nga rin po ng media nila para invite nga po itong mga Pilipino po na to para po sa isang seminar po sa China. So makita natin sa picture na dito nga po si Attorney Trixie. Ayan. Ito yung naka-sunglass. Nakayan natin ha. Ayan, medyo malabo na yung picture eh. Attorney Trixie, si Mark Lopez, at saka yung empleyado ni Sara Duterte na si Tio Moreno, si Alex Nestor. Yan. So sana may imbestigahan din to kasi isa ito sa mga pinakita rin po ni JBRC ito. Yan. So yan, so kung uuwi nga po si SAS, so sakto, mayroong resolution sa Senate na pinaimbestigahan. Itong mga nagkakalat nga po ng disinformation nga po regarding po sa West Philippine Sea. Sana lang po mag-proceed. Sana mag-proceed, 'di ba? O, 'di ba? So ganyan po tayo mag-content mga kababayan, no? Palagi po tayo merong reference. 'Di ba? Hindi katulad ng mga ibang vlogger tulad na pa ng mga DDS na puro chismis. Yan. So thank you po mga kababayan. So maraming salamat po. So kayo po, ano masasabi niyo nga po dito sa pag-uwi nga po ni Surgando Sasot ni Bebe Labs? At saka, dyan nga po sa napipintong hearing sa Senate at posible po na maimbitahan po itong mga nakakalat po ng disinformation regarding nga po sa China at West Philippine Sea. So dyan po sa 1,080 po na nanonood, pengin na lang, pa-comment na lang po sa baba at saka dyan din po sa team replace. Yan. So thank you po mga kababayan. So salamat po sa inyo.